So, gusto ko malaman sa inyo na may separate tayong team aparte dun sa mga nagpa-file ng criminal cases dito sa mga proyektong talagang binastos nitong mga contractor at ibang kawani ng DPWH na to at ninakaw ang pera ng tao at obviously hindi either walang ginawa o substandard ang ginawa. Nag-assign tayo ng separate team para habulin yung mga contractor na binaboy ang mga proyektong ito. So, unang-una, hahabulin natin lahat ng bonds, lahat ng warranties and securities na nasa kontrata nitong mga contractor na ito. In-inform ako na para sa mga structure tulad ng flood control, 5 years pwede silang habulin. Meaning may warranty dapat yan. Parang pagka ikaw ay bumili ng TV, may warranty yan. At kailangan yan palitan ng buo kapag sira. So obviously, kung ghost, hahabulin natin itong mga to. Nasa kontrata yan. I just have a few announcements to make. Been a very interesting and long week. But again, I just wanted to reiterate yung instructions ng Pangulo. Lalo na ngayon na inabas na yung executive order ng Independent Commission on Infrastructure at binigyan ng ICI ng mandato na busisiin ang mga infrastructure projects over the past 10 years. No, hindi lang flood control at hindi lang magsaspan ng past 10 years, which includes, I think, even the time pa of Pinoy. No? So, we are looking forward to working with the Independent Commission once they are set up. We will cooperate fully with them. We have already secured the documents here in DPWH Central, and we have ordered securing of documents throughout the country at the regional and district offices to prepare for the investigation of the Independent Commission on Infrastructure. So, handa tayo dyan, no? Na makipag-cooperate fully sa ICI kapag yan ay nagsimula na ang kanilang trabaho. But, in the meantime, na hindi pa nagsisimula ang ICI at hindi pa sila na bubuo at hindi pa sila na nagsisimula sa kanilang trabaho, ang utos po ni Pangulong Marcos ay paspasan pagalo ang pananagot ng mga iba't ibang taong involved sa mga ghost project, substandard projects na hindi lamang pagnanakaw ng pera ng mga kababayan natin, kung hindi, malaki pa ang binibigay na pinsala sa ating mga kababayan. So ulitin ko, ready tayong mag-cooperate na pero sa Independent Commission on Infrastructure, pero hindi pa rin tayo titigil sa mga susunod na araw at susunod na linggo sa ating pagpa-file ng mga kaso sa Ombudsman. Maalala nyo kahapon, sinabi ko, una pa lang ito sa marami. And today, I want to let you know that next week, we will be filing the second case. And this will be a case against those involved in the projects in Oriental Mindoro. Next week. Okay, so the lawyers and the team are already preparing for the filing of the case for the projects in Oriental Mindoro. Kinausap ko na rin si Governor Bons Dolor at in-inform ko na siya at siya po ay nagsabi sa akin na sasama daw po siya sa pag-file ng kaso sa Miyerkules next week. So yun po, no? We will be filing similar cases but now against the people involved both within DPWH and the contractors involved in the Oriental Mindoro projects that we saw for ourselves nung Wednesday, no, last Wednesday. So, yun ang unang announcement. Second announcement, kahapon nakakuha kami ng report galing kay Senator Raffy Tulfo about a official of the DPWH. His name is Attorney Mikael Tupas, Attorney for Legal Service. May report na medyo abusado itong opisyal na ito ng DPWH. Ayaw daw siyang papasukin sa isang gated na subdivision ng isang guard
nagalit siya, pinagmumura niya yung guard, tapos binalikan pa niya, may kasama daw na pulis ba? Pinahuli pa yung guard na obviously ginagawa lang naman nung guard ang kanyang trabaho. So, I just want to let you know that effective today, I have relieved Attorney Tupas of his position. Renelieve ko na siya ngayon. Ito, I will give you copies of this relief order that I signed today. And I have asked the security guard and the wife of the security guard na nagsumbong at nagreklamo kay Senator Raffy Tulfo na mag-file ng official complaint sa DPWH para ma-process na natin yung complaint na yon at para kung totoo yung allegation against Attorney Tupas, pasensyahan tayo, Attorney Tupas. So we will not tolerate abusive behavior dito sa DPWH. Kagaya ng hindi natin pag-tolerate ng abusive behavior sa DOTR, sa LTO, sa LTFRB, hindi natin ito tolerate ang mga abusadong mga opisyal ng gobyerno dito sa DPWH. At ito nagsaserve ng warning sa mga taga-DPWH. Kapag may reklamo sa inyo, at ito ay na-validate namin, kung ano yung mangyayari at nangyari dito kay Attorney Tupas, mangyayari din sa inyo. Uulitin ko, renelieve ko na as of today si Attorney Tupas. At sana mag-file po ng complaint by next week yung security guard, yung kanyang asawa, yung kanyang pamilya, at makakaasa sila na aksyonan natin ito ng mabilis. At nagpapasalamat po ako kay Senator Raffy Tulfo. Sir, maraming salamat po sa kanyang Chief of Staff, si Attorney Gareth. Maraming salamat at pinaabot nyo agad-agad sa amin kahapon itong report sa inyo na ito. Ikatlo, gusto kong malaman ninyo, kasi marami na rin nagtatanong, no? Ano ang mangyayari sa mga proyekto? Halimbawa, yung proyekto sa Bulacan, itong proyekto sa Mindoro. Ano mangyayari dyan? Kasi kailangan pa rin yan. Kailangan ng flood control sa Bulacan, obviously. Kailangan ng, sabi ni Governor Bons Dulor, kailangan natin ng flood control sa Oriental Mindoro. So, gusto ko malaman sa inyo na may separate tayong team aparte dun sa mga nagfa-file ng criminal cases dito sa mga proyektong talagang binastos nitong mga contractor at ibang kawani ng DPWH na to at ninakaw ang pera ng tao at obviously hindi either walang ginawa o substandard ang ginawa, nag-assign tayo ng separate team para habulin yung mga contractor na binaboy ang mga proyektong ito. So, unang-una, hahabulin natin lahat ng bonds, lahat ng warranties and securities na nasa kontrata nitong mga contractor na ito. In-inform ako na para sa mga structure tulad ng flood control, 5 years pwede silang habulin. Meaning may warranty dapat yan. Parang pagka ikaw ay bumili ng TV, may warranty yan. At kailangan yan palitan ng buo kapag sira. So obviously, kung ghost, hahabulin natin itong mga to. Nasa kontrata yan. Ito na yung part ng mga civil obligations, no? Yung kailangan ibalik ang pera ng taong bayan. Isa pa na i-anunsyo ko ngayon, aparte dun sa paghabol sa ban, sa warranty, sa securities, next week, pupunta po ako, nag-set po ako ng meeting sa Monday ba? Sa Monday, sa Anti-Money Laundering Council. I will meet with the Anti-Money Laundering Council sa Lunes para ma-discuss na natin ang possible freezing and later on forfeiture of assets ng mga involved dito sa grabing pagnanakaw ng pondo ng bayan. Alam nyo, importante po ito, kailangan kong i-emphasize, dahil hindi sapat yung makulong, hindi sapat yung managot. Kailangan ibalik ang pera ng tao. Kailangan ibalik ang pera ng tao dito. Bilyon ang pinag-uusapan natin dito ng mga proyekto. Kailangan ibalik yung pera niya. At yan din ang gagawin natin. So lahat ng pa-file natin ng criminal case sa ombudsman, meron niyang kakambal na proseso para ibalik ang pera ng taong bayan. At yon ang tatlong gagawin natin. Bonds sa kontrata, warranties and securities sa kontrata, at third, makikipag-ugnayan tayo sa Anti-Money Laundering Council para sa eventual freezing at forfeiture ng kanilang mga assets para maibalik ang pera ng taong bayan.
So yun po, no, ang aking tatlong i-anunsyo ngayon. So bago ko tumanggap ng tanong, uulitin ko, sabi ng Pangulo, bilisan ang pagpa-file ng kaso, siguraduhin maibalik ang pera ng mga kababayan natin. Kung saan tayo dadali ng ebidensya, doon tayo pupunta. Wala tayong sasantuhin dito. Kailangan managot at kailangan maibalik ang pera ng ating mga kababayan. Thank you very much. I can now take questions. Mads po from Net25. Sir, in the meantime, since sabi ng Pag-asa, marami pa pong bagyo yung expected na dumating sa atin. Ano po yung initial muna na gagawin ng DPWH since medyo matagal kung hahabulin pa natin sila? Opo. Well, kailangan tuloy-tuloy ang ating mga proyekto. Alam nyo, kaya ako medyo nahihirapan at na-overwhelm apart from the fact na technically nag-iisa pa lang ako dito, no? At wala pa yung ating mga bagong team na i-appoint din. Ang trabaho ng DPWH, hindi maghabol. Kaya lang, wala tayong choice. Wala tayong choice. Kailangan nating panagutin ang mga taong to. Pero, kailangan tandaan natin, ang trabaho ng DPWH gumawa ng mga proyekto para sa mga kababayan natin. Hindi pwedeng huminto yun. So, para sa flood control, meron akong pinapagawang plano for, at least for NCR at sa ibang mga lugar na talagang tinatamaan ng baha, na i-anunsyo namin siguro in the next week or so. No, ito ay kasama na rin dun sa planong suporta na ibibigay ng private sector na inanunsyo, I think 2-3 weeks ago ni Mr. Ramon Ang. So kami ngayon ay nakikipag-coordinate sa private sector para mag-mobilize ng isang malaking proyekto para kahit paano maibsan ang mga baha, lalo na yung mga paparating na baha, dahil sa mga paparating na bagyo sa mga susunod na linggo at susunod na buwan. Hintayin po tayo, ino-organize po nila yung sarili nila. Nagsimula lang po sila a few days ago, pero meron po tayong gagawin in the next week. Nasisimulan na natin. Sir, good morning. Christian Manuel din si Double B. Sir, confirm lang namin, tuluyan ng tinanggal sa trabaho yung ilang opisyal ng DPWH na kinasuhan nyo? And then, listed na rin yung ilang contractors? Today, pipirmahan ko today ang dismissal ni Bryce Hernandez at ni JP Mendoza. No? Alam niyo naman, napirmahan ko na yung dismissal ni Alcantara. Today, I was informed na ready na rin yung magiging order of dismissal ni Hernandez at ni Mendoza. So, hintayin nyo na lang yun. Pagka yun ay napirmahan ko na, yun ay ipapadala na lang namin para magaman ng publiko. Sir, may blacklisted contractors na rin? Nag-blacklist na rin kami ng ilang contractor. Alam ko ang Wawaw at ang Sims. Ongoing na rin ang process of blacklisting ng mga kumpanya ng Diskaya. So again, pag lumabas din yan, i-announce din namin yan kapag napirmahan na natin. Sir? Sandra po from MA7. Sir, ask ko lang kung for additional details no ipafile nyo sa Mindoro kasi 'di ba in the past news reports involved din yung SunWest, Diskaya, tsaka may missing and ghost projects. Opo. Go ahead, sir. Ang ipafile nating unang kaso, yung substandard na project na pinakita ni Governor Dolor. Tatlo po ang contractor doon. 7 packages po ata yun sa aking pagkakaalam, no? 5 package ay SunWest ang contractor. At isang package ay St. Timothy at isang package ay Elite. Yung St. Timothy at Elite, mga Diskaya connected companies po yun. So yun po, we will be filing the same cases that we filed against Wawaw, St. Timothy, Sims, and IM that we filed yesterday. And also against the involved DPWH personnel. Mga ilan po yung DPWH and how high? Magagaman po natin next week. Sandra. Hintayin na lang po natin yung pag-file natin ng kaso sa Wednesday. O yan, sinasabi ko na kung kailan ako magpa-file para hindi kayo magugulat. Hi, Sir Lance po from Newswatch Plus. You've mentioned, sir, yung SunWest, isa doon sa mga kasuhan, and then St. Timothy and Elite. Have we identified like the personalities na doon sa SunWest na kasama sa kakasuhan? Ginagawa na po yun ng mga abogado natin ngayon. Madali naman po makikita yan sa SEC records. Makikita natin yan. So, hintayin na lang po natin yung mga pangalan ng mga isasama sa kaso. Ano yan? Very similar yan doon sa kasong pinay natin. Ayaw natin dito ng complicated. No, ang sabi nga ng mga abogado natin, kailangan kung magpa-file tayo, kailangan sigurado tayo sa ebidensya at sigurado tayo na open and shut case ito.
So yun ang gagawin natin sa lahat ng mga ipa-file natin sa mga susunod na araw, susunod na linggo, habang inihintay natin na magsimula na ang trabaho ng Independent Commission on Infrastructure. After mabuo at nagsimula na ang Independent Commission on Infrastructure, ang role na ng DPWH noon ay pag-provide ng information. Pero habang wala pa yon, kami po mismo ang magpa-file ng mga kaso. Sir, from Tribune, Pat Santos po. Yes, sir. Sir, from Maguno and Kalumpit, sir, mukhang problema doon, hindi lang yung sir, yung flood control, holistic. Meron Regional Development Council, sir, may Provincial Development Council. Na-consult ba yun, sir, during the passage time ngayon, na dapat ganito yung gawin ko? Pag pinakpan mo lang yung mga gilid ng ilog, tapos hindi mo rin hinukay yung ilog, wala rin. Apaw din. Would you comment, sir? Unang-una, kukomentahan ko muna yung sinabi mo, no, na hindi ang flood control ang problema. Kaya nga po doon sa executive order ng ating Pangulo na ginabas kahapon, hindi lang po flood control. It's review ng lahat ng infrastructure ng nakaraang 10 taon. So unang-una po yun. Ikalawa po, mukha pong hindi na konsulta ang probinsya, ang local, provincial at regional development council. Kasi yun po ang na-confirm natin kay Governor Dolor mismo sa Mindoro. Tinanong ko siya diretso, Gov, alam mo ba ito? Sabi niya, hindi. Nagulat na lang kami na tinayo na ito. Hindi nga daw kumuha ng building permit eh. So much less nagkonsulta. Walang consultation. Ito mga proyektong to. Marami sa mga proyektong to, hindi dumaan sa local, provincial, or regional development council. Kasi hanggang ngayon po talaga, Nagpunta po mismo ang Pangulo sa Bulacan. Nakita po natin ang hirap ng mga kababayan natin doon. Kaya grabe po talaga. Again, ulitin ko, no? Hindi lang ito simpleng pagnanakaw ng pera ng tao. Aparte doon, ang laki ng perwisyong dinudulot ng mga to. Narinig nyo yung sinabi ni Governor Dolor. Nakasama pa yung proyekto. Kasi giniba yung dating flood control na umaandar naman, gumagana naman, nakakatulong naman. Tapos dahil doon, naperwisyo pa tuloy yung mga kababayan natin na nagtatanim ng pagay doon sa barangay sa Nauhan. tama yun, sir. So dapat pati yung mga taong yun, dapat i-compensate nitong mga taong ito na nagnakaw nitong mga perang to. Thank you, sir. Hi, Sec. Sec, yung dun po sa Oriental Mindoro, yung sa SunWest po, I believe dun sa SEC GIS po kasi na, di ba, andun naman po yung mga directors. Pero there are reports po kasi na the beneficial owner of SunWest is Representative Zaldico. Like, how do we try to also go after yung beneficial owners of these construction firms that were filing cases against? Inaaral ng mga abogado natin ngayon ang ifa-file nating kaso. Pero ang sisiguraduhin ko sa inyo, kung saan tayo dadalhin ng ebidensya, kahit sino pa, sinabi nga ng Pangulo, kahit sino pa yan ay tutumbukin natin at yan ay kailangan managot. Kasama na rin kung merong mga beneficial owners. Yung kaso na final natin kahapon, ni-name si Sara Diskaya as beneficial owner. So ginawa na natin yon sa St. Timothy kahapon. So hintayin na lang natin ang ifa-file na kaso sa Merkules para malaman natin kung sino ang pananagutin natin. Pero wherever the evidence leads us, we will go after them. Secretary, Padre Cruz from Rappler. Regarding dun sa sinabi ni Bryce Hernandez sa House, yung mga flood control projects na allegedly binabaan, quote-unquote, ni Senator Jinggoy as well as Senator Villanueva sa Bulacan, na-check ba ng DPWH if these projects are ghost projects or substandard? Chine-check po natin lahat ngayon. No? You have to understand, no? Para lang maintindihan ng mga kababayan natin. No? Libo-libo po ang proyekto ng DPWH. Pero ang napansin ko po personally, sa aking wala pang 2 linggong nandito, merong malaking problema sa quality control at sa pag-check ng mga proyekto. Paulit-ulit ko naririnig yung excuse. Masyado pong madami, wala po kaming tao, hindi po namin ma-check. Sinabi yan ni Alcantara, nung kinausap ng mga tao natin si Regional Director Pakanan ng Oriental Mindoro, yun din ang sinabi niya. Hindi daw niya ma-check. Kailangan pong magbago yan. Hindi po pwede yan. Paano ka magbabayad ng buo sa isang kontraktor kung hindi mo na-check yung gawa ng kontraktor na yon? Pag kayo nagpagawa ng bahay, babayaran nyo ba ng buo ang kontraktor ninyo? Kung may problema yung ginawa niyang bahay para sa inyo, kung may tulo,
bitak-bitak yung simento, di ba hindi nyo mabayaran? Papaayos nyo muna, hindi ba, bago nyo bayaran? Dapat ganun din. Hindi ganon ang nangyayari dito. Hindi ganon. Kitang-kita naman natin. Sec, good morning. Good morning. Sir, I think it's common thread na nabanggit din ni Mayor Isko, ni Mayor Joy, and then ni Governor Dolor na walang coordination sa local, yung DPWH. Now, kayo po sa DP ngayon, ano pong policies ang ipapatupad niyo regarding? Papagawin natin yung policy na yun. Magagabas tayo ng department order in the next few days requiring acceptance of the local government units ng mga proyektong ginagawa sa jurisdiction nila. Hindi na pwedeng maulit. Unang-una, illegal yung ginawa sa Mindoro. Hindi ka pwede magpatayo ng kahit ano, kahit na government project pa yan, kung wala kang building permit. Bawal yun. Illegal yun. Doon pa lang pwede ka na makulong eh. So, hindi pwede yun. Babaguhin natin yung policy na yun. In fact, ang presidente mismo ang nakahuli niyan sa Baguio. Tinanong niya si Mayor Benji Magalong, dahil ang pangulo natin was a provincial governor eh. Sinabi niya, hindi, Mayor Benji, hindi nyo ba in-accept ito? Sabi ni Mayor Benji, hindi naman kailangan yung acceptance namin. Hindi nga namin agad na ginagawa ito. So, inutos sa akin ng Pangulo na ibagit yun. So, yun ang gagawin natin. We will have a department order to that effect very soon. Yes. Nakatakda ko kayong mag-meeting with dating DPWH, Mark Villar. Pwedeng ma-share lang kung ano yung mga target na topics na mapag-uusapan din. Kung ano po ang tinanong ko sa dating mga secretaries, kay Secretary Ping De Jesus, Secretary Babe Singson, doon yun ang tatanungin ko. Pero kailangan ko din tanungin yung mga lumagabas ngayon. No? Yung mga lumagabas na issues ngayon, kailangan ko din tanungin. Yung mga project na implement nung past administration, kailangan ko din tanungin yun. So lahat yun ay tatanong ko kay Senator Mark Villar. Kay Senator Mark Villar, dating Secretary Mark Villar. Hindi ko masasabi yan. Pero, again, uulitin ko. Kung sino ang ituturo ng ebidensya, tutumbok tayo doon. At sabi ng Pangulo, wala tayong sasantuhin. Walang kaibigan, walang kamag-anak, walang kaalyado. Kung saan pupunta ang ebidensya, doon tayo pupunta. Yun din ang mandato ng Independent Commission ng Infrastructure. Sec, sundan ko lang yung point nyo na po na yun, si Sandra. Yes. Yung allegation naman na nabanggit ni Senator Lacson against former Secretary Bonoan, ano po yung actions nito? Kagaya nung alam nila, consistent sa policy natin na kapag may nabanggit na either former or official at contractor ng DPWH, nag-request po kami ng lookout order bulletin sa DOJ dun sa mga nabanggit ni Senator Lacson sa kanyang privilege speech, kasama na si former Secretary Manuel Bonoan. Pero again, ongoing ang investigasyon. So ongoing ang investigasyon, ongoing ang pagkakalap ng ebidensya. Hindi kami magfa-file na lang ng basta-bastang kaso dito. Kailangan may solid na ebidensya para siguradong managot yung mga dapat managot. Yung pinayo namin kahapon, kampante kami dyan. Sinabi sa akin ng mga lawyers, open and shut case ito. Madali itong ma-file ng ombudsman sa Sandigan at tingin namin, madali nating mapapanagot ang mga finayo natin ng kaso kahapon. Nagsisimula pa lang tayo. Unang kaso pa lang yun. Next week may panibago na naman. Sa susunod na linggo, meron ulit. At sa susunod na linggo, at tuloy-tuloy tayo hanggang sa magsimula na ang trabaho ng Independent Commission. At such time, tayo naman ay magpapasa na ng impormasyon at ebidensya sa kanila. Sec, Tama ko ba? Linggo-linggo ang pag-file ng kaso natin? Linggo-linggo po. Yes. Sorry. Tama po ba, Sec? Linggo-linggo ang magiging filing ng kaso ng DPWH? Hanggang sa hindi magsimula ang trabaho ng Independent Commission on Infrastructure, linggo-linggo tayo magkikita sa Ombudsman. Thank you, Sec. Sec Patricia Lopez po, 5BC13. Nakausap na po ba natin si former Secretary Bonoan tungkol sa mga allegations ni Pinos? Hindi pa po. Are we planning to meet with him? Like I said, ongoing po ang ating mga investigasyon dito. So wag po nating ipi-preempt yan. Hintayin na lang nating mag-gather tayo ng ebidensya at either mag-file ng kaso o mag-rekomenda o mag-submit ng dokumento sa Independent Commission on Infrastructure. Secretary, hi sir, Mads again from Net25. Sir, wala po bang prescriptive period yung pwede nating kasuhan or investigahan sa mga project?
Alam ko sa corruption, wala eh. Sa violations of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, parang wala, no? Attorney, wala, no? Wala. Sec, Sec. kunin ko lang po yung yung reaction niyo po tungkol dito sa pinost ni Congressman Kiko Barsaga saying na you are loyal daw kay Romualdez and sa 2026 namin nang mamatay sa baha tapos siya naman ang magre-resign. Your thoughts on this? Well, hindi ko po kilala si Congressman Barsaga. I don't want to even entertain what he said. But I think, ito lang ang sasabihin ko. Our actions will define what he just said. Hindi ako pupunta dito sa i-deny ko, whatever. Hindi na lang. Hintayin nyo na lang siguro yung mga aksyon na gagawin natin sa mga susunod na araw, susunod na linggo. And I think the people will judge us by our actions. Not by what we say, but by what we do. Doon tayo i-judge ng taong bayan. At uulitin ko, sinabi ng Pangulo, walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kalyado. Lahat ng kailangan managot, dapat managot. And our actions in the next few weeks, I think, will allow the people to judge us whether meron ba tayong sinasanto o wala. Pero saan po kaya galing yung parang claim niya na yun? Are you You should friends ask ba him, with- not me. Are you friends, sir, with I don't know him at all. si House Barsaga? Speaker po? No, I know House Speaker. Who doesn't know House Speaker Are you friends? Martin Romualdez? No? I know him. I've known him since even during the past administration. He was a congressman and the majority leader. But it's immaterial. Immaterial yon. Pero, salita lang yun eh. Pag sinabi ko kasi dito na immaterial yon, baliwala yon. Ano yun eh? Salita lang yun eh. But I think, at the end of the day, we are judged by our actions. Hi, Sec. MJ Salcedo po from Inquirer. Dito po, sir. Sir, di ba sabi niyo po kanina, on Monday, mag-meet kayo with AMLAC para po sa pag-freeze po ng assets. Kanya na yun po yung mga personalities po na involved. Kanya na yun po the personalities specifically po na kumbaga, involved po doon sa Monday meeting na yun. They're all in the complaint we filed yesterday, right? So, all those po na na-file nyo kahapon. Nandun na sa complaint. Nandun na sa complaint. Siyempre, may complaint na tayo eh. Di ba? Ganun naman ang procedure eh. May complaint, then pwede na tayong pumunta sa AMLC. So yun ang gagawin ko sa Lunes. Sec, additional detail lang on Vidor again. In Good. terms of scheme, meron po ba kayong kakaibang nakita doon? O kapareho din Saan po? ito? Saan po? Sa Mindoro? Sa Mindoro, oo. Well, What have you found out so far? Go ahead, sir. well, clearly, doon pa lang nakita mo na talagang mali ang pagkagawa. 12-meter pile dapat ang ibabaon. Nakita ko nakapirma mismo si RD Pakanan doon sa plano. 3 meters lang ang pinal. Nung tinanong si RD Pakanan, bakit ganon? Sir, wala ho kasi akong sinabi niya doon sa mga kumausap sa kanya, wala ho kasi kaming capability na i-monitor yung pinapasok niyo. Hindi pwede yun. Yung pinapile nila, hindi pwede yun. Sir, in terms of collusion, Well, what have you found out? Hintayin na lang natin yung complaint. Ongoing pa rin yung investigation and evidence gathering natin ngayon. Sir Josh po from Billionario po. Sir, magpo-pursue rin po ba ng charges ang DPWH siguro sa mga congressmen na contractors at the same time na mapatutunayan na may conflict of interest, sir? Uulitin ko, kung saan tayo dadali ng ebidensya, doon tayo pupunta. Hintayin na lang po natin. Sec, Lawrence Tanhoco, Radyo Pilipinas. Sir, meron pa tayong ibang bibisitahing mga probinsya para po dito sa mga... Meron. Ano po? Next week po pupunta ako ng La Union at Baguio kasama ni Mayor Benji Magalo. On Tuesday. Sir Bernard Trep, PTV4. Sir, balikan ko lang yung Oriental Mindoro. Magkano po yung eksaktong amount na pinag-uusapan natin dito sa Ghost Project? Bibigay ko yung detalye kapag nag-file na kami ng kaso. And your statement, sir, may Black Friday protest ngayon yung ilan nating kababayan regarding the flood control projects. Unang-una, para sa ating mga kababayan, naintindihan po ng Presidente, naintindihan po namin ang inyong galit. Lahat po tayo galit dito. Pera po natin lahat ito. Pero, umasa po kayo na upon the directive of the President himself, tandaan natin, ang Presidente mismo ang nagsimula nito nung nagalit siya sa SONA. Ang Presidente po mismo ang bumaba sa ating mga komunidad at in-inspect mismo para makita niya sa sarili niyang mata yung mga pinagagagawa dito sa mga proyektong ito. At ang Presidente din mismo ang nagbuo nitong ating Independent Commission on Infrastructure. Sisiguraduhin po ng Pangulo at natin
na ang mga kailangan managot ay dapat managot. At nagsimula na po tayo kahapon sa kauna-unahang kaso at tuloy-tuloy po ito sa mga susunod na linggo, susunod na buwan. Kaya po, umasa po kayo na mananagot po ito. Karapatan po ng lahat na magprotesta, pero wag po tayong mag-resort sa karahasan. Let us not resort to violence. Dahil po, umaandar po ang proseso at makakaasa po kayo na mananagot po ang mga dapat managot. Sir, balikan ko lang yung mga na-secure yung documents. Gaano po ito kahalaga sa investigation ng DPWH and ng Independent Commission? Very critical. Now, this will be very critical in the coming days, weeks, and months na mag-iimbestiga ang Independent Commission. So yun po ay sinisecure na natin, na-secure na natin yung dito sa central office. Ngayon, kailangan natin i-secure ang mga dokumento sa lahat ng mga opisina ng DPWH nationwide. Sige. Guys, sorry, if there's one last question, I need to go to another meeting. So, Sir, ano Andy, ba yung yes. risk? Ano ba yung risk, sir? Why do we need to secure all these documents from nationwide? Well, risk of tampering, risk of documents getting lost. Di ba, in the past, mayroong mga bigla na nasusunog na mga opisina. So we have to protect from that. So we have to make sure that the documents are intact and we have to secure them. Yun na rin po ang ginagawa ng iba nating mga kasama. Thank you very much, everyone. Zach. See you next week. Thank you. See you.